Magandang araw mga mamis at kapwa ko parents. Ako nga pala si Rose, isang financial advisor at isang hands-on na mom. Welcome sa part 2 ng Life Insurance 101 series. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1 kung saan tinalakay natin yung mga basics ng life insurance, panoorin nyo muna yon para mas maintindihan nyo ang flow ng topic natin ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan naman natin kung gaano kalaking insurance coverage ba ang kailangan ng insurance company, ng financial advisor, at ng tamang policy para sa iyo. Simulan na natin! Disclaimer lang, bilang isang financial advisor, goal ko na bigyan kayo ng tamang kaalaman based sa aking karanasan at expertise. Ang mga tips na ibibigay ko ay para makatulong sa pagdedesisyon nyo. Okay? So, paano ba pumili ng life insurance company? So, dapat meron silang track record at reputation. Pumili ka ng kumpanyang matagal na sa industriya at may magandang financial standing. I-check mo yung kanilang annual reports, assets, at liabilities para makita kung gaano sila katatag. So, i-check mo din yung performance. Maganda rin tingnan mo kung kasama ba sila sa top 10 insurance company sa Pilipinas para may peace of mind ka na kaya nilang tuparin ang kanilang mga pangako. So, when it comes naman sa mga produkto at service, pare-pareho lang ang mga produkto ng mga kumpanya. Ang nagkakaiba ay kung paano nila ito customer service. So, paano naman pumili ng financial? Unang-una yung comfort level. Mahalaga na komportable ka sa iyong advisor dahil personal kasi na impormasyon ang ibibigay or babahagi mo sa kanila. Okay, bawat hakbang ng... So, gaano naman karaming insurance or kalaki ang insurance coverage ang kailangan mo? The rule of thumb, karaniwang recommendation ay 5 to 10 times ng inyong annual income. Halimbawa, kung kumikita ka ng 600,000 kada taon, dapat nasa 3M hanggang 6M ang iyong coverage. So, when it comes sa affordability naman, it also depends sa kakayanan mo. Pwedeng mag-invest ka at least 10% ng iyong annual income if happy ka na sa current lifestyle mo. Sa medical history naman, kung meron kang history ng critical illness sa pamilya mo, maganda na isama mo na din ang critical illness rider. So, lifestyle assessment naman, kung ikaw ay smoker or may mga unhealthy habits ka, mas mataas yung risk mo. Kaya mas kailangan mo ng sapat na coverage. So, ano naman yung pwede mong paghandaan before, during, and after meeting your financial advisor? So, before, ilista mo na yung mga tanong mo, i-assess mo yung budget mo and goals mo kung bakit ka kukuha ng insurance. So, during the meeting, maging open ka sa pag-share ng iyong financial situation kasi if you give them honest answers, mabibigyan ka nila ng tamang resolution or solution. After, i-review mo yung mga options na binigay sa'yo bago ka magdesisyon. Ayan. Sana nakatulong ang video na to sa pagdidesisyon nyo kung paano pumili ng tamang insurance at advisor para sa iyong pamilya. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video na to sa iba pang mga mommies na nangangailangan ng kaalaman sa life insurance. Muli, I'm Rose, your financial advisor and proud mom. Kita-kits sa susunod na video. Ingat and God bless!